Maggie POV. Mommy. Napalingon ako sa pagtawag sa akin ni Mickey. Nakapulupot ang kanang braso nito sa batok ng kanyang daddy habang nakakarga. Ewan ko ba sa lalaking ito, at kay hilig kargahin ang kanyang anak. Alam naman nito na napakabigat na ng bata. Ay para bang ayos lang dito. Kasalukuyan akong nag-aayos ng mga damit namin, at nilagay sa malita, para sa pag-uwi namin sa Bataan. Bakit baby ko? Lumapit ang mga ito sa kama, at binaba ang bulilit. Tinabihan naman ako ni Martin, at hinalikan ang aking batok, na kinataas ng maliliit kong buhok. Daddy said we go home now. Yes baby ko, uwi na tayo kay lolo at lola, nakangiti kong sagot dito. Okay, si Tita Candy po hindi pa uuwi. Muling tanong nito habang nilalaro ang buhok ng kanyang daddy. Napaupo ako ng tuwid. Hanggang ngayon kasi, ay hindi pa kami nag-uusap ng aking kapatid, mula ng kahapon na naghiwalay kami. Napatingin ako kay Martin ngayon. Kinurot ko ang tagiliran nito. Uuwi na rin si Tita Candy, kasama si Tito Pogi mo baby, sinulyapan nito ang bata. Bukas uuwi tayo sa inyo, magkasama tayong tatlo sa car. Si Tito Pogi mo naman ay kasama sa car si Tita Candy mo, patuloy nito. Okay daddy. Kinagabihan ay magkakatabi kaming matulog, ngayon at napapagitnaan ay ang aming bulilit na walang sawang kakatawa. Dahil sa kakaharot ng kanyang daddy. That's enough. Gabi na, maaga pa tayo gigising para bumiyahe, saway ko sa dalawa. Tama si mommy baby. Sleep na tayo. Inayos ni Martin ang pagkakahiga kay Mickey, at hinalikan ang noo nito. Okay, good night mommy, good night daddy, mapungay na ang mga mata nito, tanda na inaantok na. Good night din baby ko, hinalikan ko ang pisngi ng aking anak. Ilang sandali pa ay nakatulog na ito ng mahimbing, kung kaya't inayos ko na rin ang aking sarili sa paghiga. Pero bago pa ako maging komportable sa pagkakahiga, nang magpapansin si Martin. Sweetheart, mahinang boses nito, na para bang nang-aakit. Maya-maya na ay bumangon si Martin, at nilagyan niya ng maraming unan ang kaliwang bahagi nito, at dahan-dahan binuhat si Mickey, at pinalit sa pwesto nito. Kung kaya ay napalayo sa akin ang aking anak. Ano na naman? Asek ko dito, dahil tiyak naman na gusto na naman nito makaisa sa akin. Hindi ito nagsalita, bagkus ay mabilis na yamakap sa akin ang walang hiyang si Bakulaw. Martin naman, baka magising ang anak natin. Inis na nahampas ko ito sa dibdib na may bandage. Aaray, masakit sweetheart. Ikaw naman kasi ang kulit. Nakalimutan ko tuloy na may sugat ka pa, taranta kung nahagod ang dibdib nito. Masakit talaga sweetheart, paawa nitong sabi. Bumangon ka nga at titingnan ko. Baka kailangan kong palitan ng bandage ang sugat mo, naawa naman ako dito. Wag na, bibilas lang ang paggaling ko kung magganito tayo. Sabay nguso nito sa aking labi. Nanlalaki ang aking mga mata sa kabaliwan ng bakulaw na ito. Uutakan pa yata ako. Hindi ka pa ba nagsawa kagabi? Nakailan na nga tayo eh. Reklamo ko dito. Iba kagabi at iba ngayon, salubong na mga kilay nito. Anak ng tokwa, pero bago pa ako makareklamo, muli ay diniinan nito ang katawan sa akin, kaya ramdam ko ang ano nito sa aking tiyan. Ramdam mo ba ang kaibigan ko? At saka maawa naman tayo sa baby Mickey natin. Bigyan na natin siya ng kapatid sweetheart. Parang nabubuang nitong salita. Martin itulog mo na lang yan. Maaga pa tayo bukas. Sure sweetie, bibilisan lang natin dahil maaga pa tayo bukas. Si Martin na nasaroon na ata ng tuluyan, at grabe na ang pagkangisi. Kaya bago pa ako makareklamo, ay sinunggaban na nito ang aking labi. At kasing bilis ni The Flash na nagawa na ang mahiwagang ano nito sa akin. Wala na akong nagawa, kundi ang damhin ang grasya, at pigilan ang tinig upang hindi marinig ng aming anak. Ang walang hiyang bakulaw ay nakadalawang ano pa. Mula Manila ay umabot ng halos 4 na oras ang aming biyahe pauwing Bataan. Gamit ang mamahaling sasakyan ni Martin, na kulay puting Lamborghini. Halos mag-away pa kami ni Martin, dahil sa ganitong mamahaling sasakyan pa talaga kami sasakay. Pero wala na akong nagawa nang pinasok na nito ang aming malita. Pati si Mickey ay hindi magkanda o gaga sa kakatanong sa kotse ng kanyang daddy, na mabuti na lamang ay may mahabang pasensya naman ang lalaki.
Nang makarating ay nakita ko pang bukas ang aming lumang gate, kaya naman minabuti ng dumiretso ni Martin. Nakita ko pa sa labas ng sasakyan kung paano halos magkandahaba-haba ang leeg ng mga kapitbahay. Lalo na sa kabilang tawid na malaking tindahan ni Aling Marites. Nagulat pa ako nang may isa pang mamahaling sports car na kulay itim ang nakaparada, na sa harap ng aming bahay. Pero bago pa ako makareact, ay lumabas sa aming pintuan si Mama, at nasa likod nito si Candy. Lola and Tita Candy, masayang umaalog sa aking kandungan si Mickey. Bago pa man kami makababa, ay nakita ko pang patakbong lumapit sa lumang gate namin si Candy, para isarado iyon. Naunang bumaba si Martin, at ilang hakbang lamang ay pinagbuksan ako nito ng pintuan. Kinuha nito sa aking kandungan si Mickey at kinarga, habang ako naman ay bumaba. Nang mapaharap sa aming pintuan, ay nakita ko pa ang bahagyang pagkagulat sa mukha ni Mama. Lalo na kay Martin na karga ngayon si Mickey. Mama, bati ko at mabilis na lumapit dito. Nayakap at hinalikan ko sa pisngi si Mama. Lola, masayang banggit ni Mickey, na tinanggal pa ang mga braso sa balikat ng kanyang daddy, at paabot nitong gusto yakapin ang kanyang lola. Kaya napalapit si Martin at hinayaang yakapin ni Mama, para kargahin at yakapin ang bata. Namiss ko ang maganda kong apo, malambing na niyakap ni Mama si Mickey, na ngayon ay tuwang-tuwa. Namiss din kita Lola, namiss ko din po si Lolo. Halika sa akin Mickey, namiss din kita, biglang singit sa aming likuran si Candy. Mabilis na kinuha naman ni Candy ang pamangkin, at niyakap ito. Hinalik-halikan pa nito ang mukha ng bata, at nauna nang pumasok. Kaya kaming tatlo na lamang ang natira dito sa labas. Mama si Martin po, papakilala ko kay Mama sa aking katabi. Good afternoon po, magalang na pagbati ni Martin. Tumikim muna si Mama, at pinasadahan ng paningin ang buong katawan ni Martin. Nakatok in black long sleeve ito, at nakatupi ang magkabilang manggas sa siko nito, habang nakabukas ang dalawang butones sa dibdib nito, at black pants na bumagay sa tindig nito. Masyado itong gwapo sa aking paningin. Hindi ko lang alam kay Mama, na ngayon ay seryoso ang mukha na alam kong sinusuri nito ang lalaki. Good afternoon din sa iyo iho. Pumasok na kayo at nang makapagtanghal-iyan na tayo, sagot ni Mama at mabilis na tumalikod, para pumasok sa loob. Sumunod naman kaming dalawa sa pagpasok, habang ang kaliwang kamay ni Martin, ay nakahawak sa aking bewang. Nang makapasok ay dumiretso kami sa aming kusina. Nakahanda na ang pagkain. Nakita ko pa si Papa na nakaupo sa dulo, habang nasa kanang bahagi nito si Candy, habang kalong pa rin si Mickey, at katabi si Leandro na nakaupo sa kanyang tabi. Si Mama naman ay nasa kaliwa ni Papa nakaupo. At ang dalawang bakanteng upuan, ay para sa aming dalawa ni Martin. Papa, masayang bati ko, at nilapitan ito para yakapin at halikan. Anak, hinawakan naman ako sa ulo ni Papa. Matapos noon ay kinuha ko si Mickey kay Candy. Magkatabing naupo si Martin kay Leandro. At ngayon ay katabi ko siya sa kanan, habang nasa kaliwa ko si Mama. Nakakandong naman sa aking mga hita ang aking anak. Nag-pray muna si Mama, bago kami kumain. Napansin ko ding medyo marami ang nakahaing pagkain. Walang imikan ang bawat isa, habang kumakain. Sa totoo lang hindi naman kami ganito kung kumain. Dahil palagi kaming masay, lalo na sa tuwing uuwi ako. Ang aming sama-samang pagkain ang pinaka-bonding namin na pamilya. Pero ngayon ay medyo awkward. Lalo na sa aming papa na tahimik lang na kumakain. Tanging tunog ng kubyertos lamang ang naririnig sa panahon ng aming pagkain. Panaka-naka naman na nagsasalita si Mickey, dahil sinusubuan ko ito. Pero iba talaga ang atmosphere ngayon. At talagang nakaramdam ako ng pagkakaba. Nang matapos kaming kumain, naunang lumabas si Papa. Kaya mas lalo ako nakaramdam ng pangamba. Candy, dalhin mo muna si Mickey sa kwarto mo at laruin. Ako na ang bahala dito sa kusina. Utos nito sa aking kapatid, at sinenyasan na pumanhik na umakyat na sa taas. Mabilis naman na kinuha sa akin si Mickey, na walang kamalay-malay. Nagtitigan muna si Candy at Leandro, bago umakyat papuntang kwarto. Maggie, sundan mo ang iyong ama. Kasama siya, si Mama nang mapatingin sa aming gawi. Napahawak tuloy ako sa braso ni Martin, para kumuha ng lakas. Tumango ako bilang pagtugon.
Hinawakan ako sa aking likod ni Martin, at nag-umpisa na kaming maglakad papunta sa aming sala. Nakita ko pa kung paano nakaupo sa isahang sofa si Papa, na para bang judge na kikilatisin kami. Seryoso ang mukha. "Don't be scared, sweetheart. I'm here," bulong sa akin ni Martin. Napatingala na lamang ako sa kanya at tumungo. Umupo kami sa mahabang sofa ni Martin, na magkatabi. Tumikim muna ako upang tanggalin ang bara sa aking lalamunan. "Papa, alam ko pong nagulat po kayong may kasama akong lalaki sa aking pag-uwi," kabado kong umpisa. Halos hindi ako makatingin ng diretso sa aking papa, dahil sa takot at kaba. Lalo na ngayon na seryoso ang mukha nito. Ayoko isipin na magagalit ng sobra, lalo na at iniingatan namin ang kalusugan nito. Siya po si Martin, nabitin ang aking sasabihin dahil hindi ko alam kung paano ipapakilala ang lalaki. Na minsan ay hindi naman ito nagbanggit, kung ano nga ba ang tunay naming relasyon. Kahit pa ilang beses nitong sabihin sa mga tao noon na fiancé niya ako. "Ako po si Martin Razon. Ang nobyo po ng inyong anak," mabilis na sagot ni Martin. At mahigpit na hinawakan nito ang aking kaliwang kamay. "Paano kayo nagkakilala ng aking anak? Kailan at saan?" Naniniguradong tanong ni Papa. "Papa, kami po ni," nabitin ang pagsasalita ko nang magsalita si Papa. "Hindi ikaw ang kinakausap ko, Maggie," may pagbabante sa boses ni Papa, kaya napatikom ang aking bibig. "Isang buwan na po ang nakakalipas, nang muli po kaming magkita ng anak mo po, sir." Magalang na sagot ni Martin. "Muling magkita? Bakit may nakaraan ba kayo ng aking anak?" Kunot-noo pa rin si Papa. "Sa katunayan po niyan, sir. Paano mo naman nagustuhan ang anak ko, kahit pa nagkaroon na siya ng anak? Iniwan pa ang aking anak ng isang lalaki." Halos manginig ang aking mga kamay sa pagiging direct ni Papa, at sa galit ng boses nito. "Hindi ko lamang po nagustuhan ang anak niyo po, sir, kundi minahal ko pa siya," napatingin sa akin si Marty, nang sabihin niya sa akin ang katagang iyon. Kulang na lang ay tumalon ang aking puso, dahil sa unang pagkakataon, ay narinig ko dito ang salitang iyon sa harap pa man din ng aking magulang. At gusto ko pong klaruhin ito, sir. Hindi lamang po dahil may anak si Maggie. Dahil po sobrang mahal ko po talaga ang iyong anak. At ang walang hiyang lalaki na nag-iwan po sa inyong anak. Ilan taon na po ang lumipas ay walang iba kundi ako po, sir. Narinig ko pa ang pagsinghap sa aming likuran. Si Mama, habang ang mukha ni Papa ay bakas ang labis na pagkagulat. Nang makabawi sa pagkagulat, ay lumabas sa mga mata nito ang galit. "Anong sinasabi mo?" Malakas na boses ni Papa, tanda ng pagkagalit. "Papa," mahinahon kong tawag. At biglang nagunahan ang pagpatak ng aking mga luha. Nakita ko pa ang paglapit ni Mama kay Papa, para ito ay pakalmehin. Ikaw ang walang hiyang lalaki na gumawa ng kababuyan sa aking anak. Hindi mo ba alam kung paano nag-iba ang takbo ng buhay ng aking anak? Hindi mo ba alam na halos muntik nang mawala ang aming anak? Pero ikaw, matapos ng ilang taon, ay magpapakita sa amin at sasabihing nobyo mo ang aking anak. Paano mo napaikot ang ulo ng anak ko? Ramdam ko ang labis na galit ni Papa. "I'm sorry, sir," mahinahong boses ni Martin, na mas lalo pang humigpit sa paghawak sa aking kamay. "Ikaw, Maggie, hindi ka man lang nag-iisip na ang lalaking nobyo mo ay ang iniwan ka. Hindi mo man lang naisip kung gaano ka nahirapan sa buhay, habang pinagbubuntis mo ang iyong anak. Hanggang sa manganak ka na, halos ikaagaw buhay mo. Lahat ng paghihirap mo sa nagdaang mga taon ay nabalewala lang, dahil ngayon ay nagkita kayong muli, at ngayon ay magnobyo na." Parang kutsilyong humihiwa sa aking dibdib, ang mga katagang lumalabas sa bibig ng aking ama. Bagamat totoo ang lahat ng iyon, ay hindi ko pa rin maiwasan ang masaktan sa katotohanan, lalo na ngayon na pinapamuka nito kay Martin ang lahat ng sakit na aming pinagdaanan noon. Kung iyan lang din ang ipapakilala mong nobyo mo, Maggie, ay mas magandang hiwalayan mo na yan ngayon pa lang. At baka puro pasakit lamang ang ibibigay niya sa iyo. Tama na ang nangyari sa nakalipas. Lahat tayo ay nakabawi na. Kaya ngayon palang pauwiin mo na yan, at huwag na kayong magkikita pang muli. Mariing pagkakasabi nito, at walang babalang umalis ito sa aming harapan, at umakyat ng silid. "Papa," halos pasiga na tawag ko.
At halos manginig ang buo kong pagkatao sa sinabi ng aking ama. Habang walang tigil sa pag-agos ang aking mga luha, naramdaman kong napahawak ng mariin sa aking kamay si Martin. Hindi ko makita ang mukha nito, dahil nakasunod lamang ang paningin nito, sa pag-alis ng aking ama. Napatayo ako para sundan si Papa. Papa, sandali lang po, akmang hahabulin ko si Papa, nang magsalita si Mama. Anak, hayaan mong pakalmayan natin ang iyong ama. Dahil maski ako ay nabigla rin. Pighil ni Mama sa akin at hinawakan ang magkabilang kamay ko. Gusto kong magalit sa iyo anak, dahil sa pinaggagawa mo. Pero hayaan mo munang kausapin ko ang iyong ama, nakita ko ang pagsungaw ng mga luha ni Mama. At ikaw iho, wag mo masamain kung masakit man magsalita ang ama ni Maggie. Labis lamang siya nabigla, at ang matagal niyang kinikimkim na galit, ay ngayon lang niya nailabas. Nakaramdam din ako ng galit, pero ayoko laging maramdaman ang palaging galit na lang. Hintayin niyo lumamig ang ulo niya, bago muli kayong mag-usap. Binitiwan ni Mama ang aking mga kamay at tumalikod. Umakyat ito sa hagdan para sundan si Papa. Napakapit na lamang ako sa mga braso ni Martin nang kanya akong lapitan. Nanghihina ako dahil sa galit ng aking magulang. Stop crying sweetheart, everything will be alright. Niyakap ako ni Martin ng mahigpit, at ramdam ko ang paghalik nito sa aking ulo. Napapailing ako na sumagot. Ayaw ni Papa na maging tayo. Hindi ko na napigilan ang humagulo. Don't say that sweetheart. It's all my fault. I'll accept all the punishment. Pero hindi tayo maghihiwalay, hinding-hindi. Umiiyak akong sumabsab sa dibdib ni Martin. Labis na takot ang aking nararamdaman. Inangat ng kamay nito ang aking mukha upang magkaharap kami. I love you so much Maggie. I will always love you. I will die if you leave me. I love you. And I love our daughters too. Nakatitig ito sa akin, habang sinasabi ang mga katagang iyon, na matagal ko nang inaasam na marinig. Did you love me too? Tanong nito sa akin, na para bang naninigurado sa aking isasagot. Marahan akong tumango. I love you too, madamdamin kong sagot dito. Oh God! At mahigpit niya akong niyakap. I love you so much Maggie. I love you too Martin. Matapos ng ilang sandaling pagyayakapan, ay kumalas ito. Hindi ako aalis dito nang hindi napapatunayan ang pagmamahal ko sa iyo sweetheart. I will prove to your father how much I love you. And please just don't leave me cause I'm scared. I'm scared of losing you and our baby. I really love you both. Madamdamin nitong sabi, at bumaba ang mukha nito sa aking mukha, at namalayan ko na lang ang paghalik nito sa akin. Kinumutan ko ang aking anak nang makatulog na ito ngayong gabi. Masyado itong napagod sa kakalaro ng kanyang tita. At ang pag-iyak nitong walang humpay. Hinahanap din nito ang kanyang daddy, nang hindi nito nakita ay umatungal ng umatungal. Ayaw tumigil kahit anong pag-aaloko sa aking anak. Binuhat ito ni Papa para patahanan pero wala din dahil hinahanap nito ang sariling ama. Sa lakas ata ng pag-iyak ni Mickey, ay pawisan na nagtatakbo si Martin, kasunod nito si Leandro para pumasok ng aming bahay. Nang makita na nito ang kanyang daddy, ay nagkukumahog na bumaba sa kandungan ni Papa, at patakbong lumapit sa kanyang daddy. Lahat kami ay napatanga na lamang sa tagpong iyon. Pero si Papa ay tumalikod at pumanhik sa silid. Pinaparamdam pa rin itong ayaw nito kay Martin. Nang matapos ay tumambay na lamang sa sala si Martin. Na hindi humihiwalay sa kanya si Mickey. Habang si Leandro naman ay kasama nito. Kaming dalawa naman ni Candy ay nagsimulang magluto, para sa aming hapunan. Si Mama naman ay hindi umiimik. Tahimik lamang ito at nakikita ko pang laging napapatingin ito sa direksyon ng aking mag-ama. Natapos ang aming hapunan, na hindi nakisabay sa amin si Papa, kaya dinalhan na lamang ito ng pagkain ni Mama sa kwarto. Hindi na rin naging awkward ang aming hapunan, dahil sa daldal ni Mickey. Napapansin ko din na kinakausap ni Mama si Leandro. Siguro nga naging close nila ang lalaki. Wala nang lalabas ngayong gabi. Mags, itulog na kayong dalawa ng ate mo. Patayin mo na Carmela ang mga ilaw, at para wala nang istorbong darating, mariing utos ni Papa. Napahinto ako sa pagbaba ng hagdan, nang marinig ko ang boses ni Papa sa sala. Nakita ko pa si Candy na nasa harap ng pintuan. Pero pa, kakausapin ko lang po saglit si Leandro.
Magtigil ka Candy, akyat. Istriktong utos ni Papa. Napahinto ako sa paglakad. Nakita ko pang napayuko si Candy, at sumunod na lamang. Umakyat na ito ng hagdan para pumasok sa silid nito. Magdahan-dahan ka naman sa pagsasalita kasi malumanay na pagkakasabi ni Mama. Pero hindi pinansin ni Papa ang sinabi ni Mama. At humarap sa akin na nagpang-inig ng aking mga tuhod. Alam naming ganito kung magalit ang aming ama. Isang salita lamang ay nanginginig na kami sa takot. Pero kahit kailan hindi naman namin naranasan ang pagbuhatan ng kamay ni Papa. Si Mama lang na nakukurot kami nung kami ay mga bata pa at mga pasaway. At ikaw Maggie ay pumanhik na sa iyong silid. Walang lalabas. Nilagpasan na ako ni Papa. Nagkatinginan na lamang kami ni Mama. Sumunod ka na lang Maggie. O siya at papatayin ko na ang mga ilaw. Tumalikod na si Mama, at nagsimulang patayin ang mga ilaw. Nalulungkot na pumanhik na lamang ako sa aking silid, kung saan natutulog ang aking anak. Nang makapasok ay tinabihan ko sa kama ang aking anak at niyakap ito. Di ko tuloy maiwasan ang di maluha. Parang bumigat ang aking dibdib. Dahil sa aking sitwasyon. Narinig ko ang pag-vibrate ng aking cellphone, na nakalapag sa maliit na cabinet katabi ang lampshade. Si Martin. Kaya mabilis kong kinuha ang cellphone at sinagot iyon. Sweetheart, bungad ni Martin. Martin, di ko na napigilan ang humikbi. Are you crying? What happened? Natataranta ang boses nito. May nanakit ba sa'yo? Ang baby natin. Sunod-sunod na tanong nito. Umiling ako kahit ba hindi nito ako nakikita. Hindi, maikli kong sagot at pilit na pinapakalma ang sarili. Pupuntahan kita dyan. Huwag. Diyan ka lang, sabi ko at baka nga magpunta ito, dahil sa bahay na tinutuluyan ni Leandro ito nakituloy. What the? Hindi pa naman masyadong gabi, mukhang dismayado ito. Hindi na kami pinayagan ni Papa lumabas Martin, parang batang sumbong ko rito. Narinig ko itong napabuntong hininga. We should understand him. Sundin mo na lang ang nais ng Papa mo. Ako na ang bahala para mapatawad niya ako. Natahimik ako at sumangot na lamang. Sweetheart, ang baby natin tulog na ba? Oo kanina pa, marahan kong nahaplos ang buhok ng aming anak. Hindi ako sanay na wala ka sa tabi ko sweetheart. Nami-miss na kita, malambing nitong sabi. Napapikit tuloy ako, dahil parehas kami ng nararamdaman. Ako din, na-miss kita agad. Bamantong hininga ulit ito. Silap ka sa bintana sweetheart ko. Automatikong napatigil ako, at nagawi ang aking paningin sa bintana. Bakit naman? Wag mo sabihin aakyat ka dito. Narinig ko pang natawa ito sa kabilang linya. I really wanted ta, pero kailangan ko ng kunting tiyaga, para magka-good shot ako sa papa mo. Bumangon na lamang ako, at binuksan ang ilaw sa aking kwarto. Tumungo ako sa bintana, at bahagyang hinawi ang kurtina na pangharang sa salamin na bintana. Nasa kabilang tenga ko pa rin ang cellphone. Nagulat ako nang may makita akong balto ng tao sa may puno, na kahit pa madilim ang lugar ay maaaninag pa rin ang tao. Sweetheart, did you see me? Narinig kong salita ni Martin, pero ang mga mata ko ay nasa tao na nasa dilim, habang kumakaway sa akin. Oo, nakikita kita, masayang kumaway din ako pabalik sa kanya. Para tuloy kaming mga teenager na patagang nagkikita. Namiss ko na ang labi mong masarap sweetheart ko, parang papaos na boses ni Martin. Mukhang inabot na naman ng kahalayan ang lalaking ito. Samantalang nakadalawa na kami kagabi. Sa bagay nung hindi pa ito umalis para sa misyon nito, ay araw-araw at gabi-gabi na lamang kami nag-iisa ng katawan, kahit sa opisina nito. Basta kung saan aabutan ng kahalayan ang utak nito, ay walang pasabing gagawin na lamang ang gusto nito sa akin. Magtiis ka dyan. Ikaw para bang walang kapaguran sa ganyan, napairap na lamang ako sa hangin. Anong magagawa ko ay talaga namang nanamiss ko ang sweetheart ko, pati na ang masarap nating pag. Pinutol ko ang ano pa mang sasabihin nito, dahil tiyak naman kung ano iyon. Magpahinga na tayo, bukas na lang Martin. Ipagluluto kita ng masarap na almusal, lambing ko dito. Narinig ko pa ang pagmaktol nito, pero wala nang magawa. I love you Martin, good night. I love you more my sweetheart, parang bata nitong pagkakasabi. Ilang sandali pa kami nagkulitan, bago nagpapasyahang matulog na. Martin POV.
Maaga pa lang ay nagising na ako, dahil gusto ko nang puntahan ang aking mag-ina. Kaya kumuha muna ako ng isang stick ng sigarilyo, at hinitit iyon habang nakaabang sa bintana ng aking sweetheart. Ang aga-aga mo namang stalker dyan boy. Napalingon ako sa boses ni Leandro, na gulo-gulo pa ang buhok nito, na halatang bagong gising lang. Nakahubad baro pa ito, kaya kitang-kita ang marami nitong tato sa katawan. Mind your own business, ganting sagot ko. Kung gusto mong magpapogi points kay papakasi ano. Aba magbanat ka ng buto. Bumuga muna ako ng usok, habang nakasalubong ang mga kilay dito. Papa, kailan mo pa siya tinawag na papa? Inunahan mo pa akong garapal ka. Tumawa lamang ito, na para bang nang aasar. Diskarte tawag dun. Kaya kung gusto mo makuha ang loob niya, sumama ka mamaya. Magpakitang gilas tayo sa bukid, sabay ngisi nito at tinalikuran na ako. Masamang tingin na lamang ang nagawa ko dito. Napaisip din ako sa kanyang sinabi. Tama, dapat lang magpakitang gilas, para makuha ko ang loob nito, at malaya na kaming magmahalan ni Maggie, kasama ng aming anak na si Mickey. Mabilis akong naligo at nagbihis. Suot ang pantalong maong, at brown na t-shirt. Mabuti na lamang ay hindi nasama ni Maggie ang malita. Kaya may maisusuot ako. Andito din ang ibang mga kasuotan ni Maggie at ni Mickey. Nakita ko ding nakahanda na si Leandro, kaya sabay na kaming lumabas ng apartment. Napansin ko pa ang ilang mga tao na mapanuri ang mga mata. Mga babaeng halos mapang-anga, at nanlalaki ang mga mata. Sabagay sanay na kami sa mga ganong reaksyon ng mga tao. Lalo na sa mga babae. Pero dahil loyal ako sa aking sweetheart, ay walang effect sa akin ang mga iyon. Ewan ko lang sa iba. Naglakad kami patawid. Napansin ko ang lumang gate nila Maggie. Kailangan na nitong palitan. Yes bud, tama ka dyan. Actually naka-ready na ang ipapalit ko dyan na bagong gate nila. Hindi ko lang alam kung paano sabihin sa magulang ni Candy, at baka tumanggi, nakita ko pang napakamot sa ulo si Leandro. Hindi lang dapat ang gate nila ang papalitan, kundi ang buo nilang bahay. Napansin kong medyo marupok na ang ilang kahoy sa kanilang haligi dagdag ko. Kaya bago pa tayo magdesisyon ng atin, magpaalipin muna tayo sa ating biyenan, sabay ngisi nito. Nauna na ito sa gate, at mabilis na inabot lamang nito sa loob ang tarangkahan. At nabuksan na ang gate. Hindi ko alam kung anong trip nitong si Leandro, dahil imbes na magtao po, muna ay parang makapal ang mukha na binuksan lang nito ang gate, na para bang gawain na nito. Nang makapasok ay nakita pa namin ang aming mga sasakyan, na nakaparada sa bakanteng lote. Lumabas sa pinto ang kanilang nanay, habang may hawak na sandok. Sakto naman ay dumating na kayo. Halina kayo at nang makapag-almusal na tayo ng sabay-sabay. Bungad nito na aking kinagulat, at bumalik na rin sa loob, pero iniwang bukas ang pintuan. Nagulat ako dahil ang akala ko ay galit pa rin ito. Pero ngayon ay mukhang maaliwalas na ang mukha. Hindi na tulad ng kahapon na tahimik, at mapanuri ang mga mata. Mababait sila at hindi marunong magtanim ng galit. Basta magsipag lang tayo, sinakuhan pa ako ni Leandro, at nauna nang pumasok sa loob at kasunod ako. Dumiretso kami ng kusina, at nakita ko ang papa nila na humihigop na ng kape, at hindi man lang kami tinapunan ng sulyap, habang katabi nito si Candy na nakatingin sa amin. Hindi pala kundi kay Leandro. Habang ang mama nila, ay tumabi sa kanyang asawa. Napatigil ako nang di ko makita si Maggie. Maya-maya pa ay narinig ko ang mga hakbang pababa mula sa hagdan. Si Maggie na karga-karga ang inaantok pang si Mickey. Kaya mabilis ko silang dinaluhan, at kinuha ko ang aming anak, para ako na ang kumarga. Hinalikan ko ng mabilis sa noo si Maggie, na ngayon ay napanganga. Daddy, mapunggay na mga mata ni Mickey. Yes, I'm Daddy? Masuyo kong inayos ang buhok nitong magulo, dahil bagong gising. Hinalikan ko ito sa magkabilang pisngi at noo. Yahi, my daddy, masayang lumambitin ito sa aking batok. Kaya napangiti na lamang ako, dahil sa pagiging sweet ng aming anak. Maupo na kayo at nang makapag-almusal na, biglang salita ni Mama Carmela. Naramdaman ko ang paghawak sa aking kamay ni Maggie, at ginaya na maupo sa upuan. Ako na ang nagkandong sa aming anak, para makakain ng maayos ang bata.
Naging maayos naman ang aming agahan, dahil kahit paano ay nagsasalita ang kanilang mama. Lalo na sa aming anak, na kahit punong-puno ng pagkain ang bibig, ay magsasalita pa rin. Tahimik lamang ang kanilang papa, na worry ko ay nakikiramdam lamang. Nang matapos ay nasa sala kami ni Leandro. Habang ang aking anak ay hindi umaalis sa aking kandungan. Mauuna na ako, Carmela. Ang bilin ko sa iyo ang mga bata, si Papa kasi ano. Sige, ikaw ay mag-ingat, at susunod na lamang ako dun para sa tanghalian. Sumunod ito sa may pintuan para ihatid ang asawa. Sabay kaming napatayo ni Leandro. Nakita ko pa ang pagtaas ng kilay ni Maggie. Habang lumapit naman si Candy kay Leandro, at para bang may binubulong. Anong binabalak nyo? Pukaw ni Maggie na nakalapit na sa akin. Sasamahan namin si Papa kasi ano, mabilis na sagot ko, at base sa mukha nito ang pagkabigla. Bakit nyo sasamahan? Alam mo naman na masama pa ang loob ni Papa. Kaya nga sasama kami, para naman hindi na sumama ang loob ng Papa nyo sa akin. Kailangan ko ng pogi points. Kaya sa bukid muna kami, sabay kindat ko dito. Nakita ko pa ang pag-blush ng magandang mukha nito. Ako ang natatakot sa gagawin mo, Martin. It's okay, this is for your own good. And to our baby, nakita ko pa ang malawak na pagkakangiti ng aming anak, na para bang nauunawaan niya ang aming pinagsasabi. Let's go, buds. Antag ni Leandro. Yeah, I'll follow. Sagot ko kaya mabilis pa sa kidlat na dumukwang ako, at hinalikan ng malambot, at masarap na labi ng aking sweetheart. Pampabuenas, sabay ngisi ko. Napatingin naman ako sa aking anak. Dito ka muna kay mommy, baby. Pupunta lang kami sa farm with Tito Leandro. Sasamahan namin si lolo mo, hinalikan ko ng mariin ang noo ng aming anak, at ibinigay na sa kanyang mommy. Nang makalabas ay malalaking hakbang ang aking ginawa, dahil nakita ko pang nasa labasan na si Papa Casiano at Leandro. Masamang tingin ang sumalubong sa akin nito. Pero hindi ako nito inimikan. Hindi ko alam kung anong magic ang ginawa ni Leandro sa matanda, dahil mukhang hindi ito nagreklamo. Ilang sandali pa ay sumakay kami sa tricycle, para pumuntang bukid.